18 taon na ang nakalipas nang isang mabait na waitress ang nagbahagi ng pagkain sa 2 batang walang tirahan. Halos 2 dekada ang lumipas. Biglang lumapag ang isang helicopter sa harap ng kanyang bahay. Nang umaga iyon, ang malakas na ingay ng pag-ikot ng mga talim ng helicopter ang sumira sa tahimik na katahimikan ng kanilang lugar. Si Monica Alzares, ngayon ay 45 taong gulang na, ay nasa kanyang maliit at luma ng kusina, naghuhugas ng mga pinggan gaya ng kanyang nakagawian tuwing umaga nang ang biglaang ingay ay nagpahinto sa kanya. Nagulat siya at sumulyap sa bintana, tumibok ang kanyang puso ng marahan at dahan-dahang lumapag ang isang malaking itim na helicopter sa kanyang bakuran. Ang mga kapitbahay ay lumabas sa kanilang mga bahay, nagbulungan sa pagkabigla sa kakaibang tanawin na nagaganap sa kanilang harapan. Mula sa helicopter, lumabas ang 2 eleganteng tao. Isang lalaki na nakasuit at isang batang babae na kasama niya. Matatag ang lakad at may mga matang kumikislap sa emosyon. Dahan-dahan silang lumapit sa pintuan ni Monica na may kalmadong layunin. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Monica ng kakaibang pagkakakilanlan. Dahan-dahan niyang pinatuyo ang kanyang mga kamay habang mabilis ang takbo ng isip at lumakad papunta sa pintuan na may pusong mabilis ang tibok. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tila ang kanyang kaluluwa ay matagal nang naghihintay sa sandaling iyon. Nang buksan niya ang pintuan, tahimik silang tumayo, puno ng damdamin ng sandali. Pagkatapos ay mahinang nagsalita ang lalaki. "Miss Monica, naaalala mo ba kami?" Sandali lang, hindi gumalaw si Monica. Pagkatapos ay lumawak ang kanyang mga mata sa pagkagulat at malalim na kaligayahan. Ang 2 nasa harap niya ay hindi mga estranghero. Sila ay sina Nestor at Carmen, ang 2 ulilang bata na minsang tinulungan niya. Nanginig ang kanyang boses at napuno ng luha ang kanyang mga mata habang niyakap niya sila ng mahigpit. Paano ko makakalimutan ang mga batang nagbago ng aking buhay sa malamig na gabing iyon? Inanyayahan niya silang pumasok, nagpakulo ng bagong tsaa at hindi naglaon ay sabay silang naupo sa maliit na mesa sa kanyang sala. Inilagay ni Monica ang mga mainit na tasa sa kanilang harapan. Nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa mga mukha nilang lalaki na ngayon ay matanda na. Sa isip niya, sila pa rin ang mga payat at takot na bata na minsang nanginginig sa likod ng Golden Fork Restaurant. Bagamat halos 2 dekada na ang lumipas, malinaw ang alaala ng gabing iyon, malalim na nakaukit sa kanyang puso. Noon, si Monica ay 27 anyos pa lang, isang batang babae na nagsisikap sa mahirap na mundo. Sa kanyang mahahabang kulot na buhok at malumanay na mga matang kayumanggi, masipag siyang nagtrabaho araw at gabi. Inilalagay ang kanyang mga pangarap sa likod upang alagaan ang kanyang may sakit na ina na may diabetes. Araw-araw, nagtatrabaho si Monica ng mahahabang oras sa Golden Fork, isang eleganting restaurant na kilala sa pagtanggap ng mayayamang kliyente. Ang marangyang dekorasyon nito, mga kumikislap na chandelier at pinong kristal na baso, ay tila malayo sa realidad ni Monica. Ang may-ari ng restaurant, si Roberto Soriano, ay isang puting lalaki na maayos ang pananamit sa kanyang 50 taon na palaging may malamig na ekspresyon. Sa likod ng kanyang maayos, ngiti at malamig na asul na mga mata, may tahimik siyang pagkamuhi sa mga taong hindi kabilang sa kanyang pribilehiyadong mundo, lalo na sa mga empleyado tulad ni Monica. Kahit gaano pa siya magsumikap, hindi niya pinapansin ang mga pagsisikap niya. Para sa kanya parang wala si Monica. Isang malamig na gabi ng Disyembre, matapos umalis ng mga huling bisita at naglilinis na si Monica sa kusina, nakarinig siya ng mahinang tunog malapit sa likurang pinto.
Akala niya ay hangin lamang iyon, ngunit nang lumabas siya, natigilan siya. 2 bata ang magkayakap, suot ang manipis at punit-punit na mga damit. Ang mga mukha ay maputla sa takot. Anong ginagawa ninyo dito? Mahinang tanong ni Monica, maingat na hindi sila matakot. Pasensya po, natatarakang sagot ng mas matandang lalaki habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ng kapatid na babae. Sobrang gutom po namin. Napaluha si Monica, hindi na nag-isip pa. Bumalik siya sa kusina at nagdala ng mainit na sopas at ilang natirang tinapay. Nang iniabot niya ang pagkain, ang pasasalamat sa kanilang mga mata ay napakatotoo na muntik siyang mapaiyak. Mula noon, nagsimulang magtabi si Monica ng pagkain para sa mga bata. Pagkatapos ng bawat shift, tahimik niyang iniwan ang mga mainit na pagkain sa likurang pinto. Unti-unti, nagtiwala sila sa kanya at sa kalaunan, ibinahagi nila ang kanilang mga pangalan. Si Nestor, 10 taong gulang, at si Carmen, 8 taong gulang. Namatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan kaya sila'y nag-iisa sa lansangan. Pinakinggan ni Monica ang kanilang kwento nang mabigat ang puso at tahimik na ipinangako sa sarili na hindi na niya sila hahayaan pang magutom muli. Ngunit hindi nagtagal ay napansin din ang kanyang tahimik na kabaitan. Isang gabi, pagkatapos bigyan ng pagkain sina Nestor at Carmen, nilingon ni Monica at nakita si Soriano sa likuran niya. May galit na nakaukit sa mukha. Anong iniisip mong ginagawa mo? Galit na tanong niya tumitig sa mga bata. Tinutulungan ko lang po sila, nag-aalalang sagot ni Monica. Gutom po sila. Hindi ito soup kitchen, tinalo siya. Isang marangyang restaurant ito, nagnanakaw ka ng pagkain. Alam mo ba kung gaano ito kaseryoso? Nanahimik si Monica, nanginginig ang mga kamay, ngunit hindi siya makalbo. Naiintindihan ko po pero hindi ko sila pwedeng hayaang magutom. Sige, papasimplihin ko, malamig na sabi ni Soriano. Tapos na ang trabaho mo. Epektibo agad. Ayoko ng ganito sa lugar na ito. Umalis siya, pinagsarhan ang pinto ng malakas. Nanatiling nakatunganga sa lamig si Monica. Umiiyak ang mga bata, sinisisi ang sarili dahil napapalayas siya. Niakap ni Monica ang mga ito, itinago ang sariling sakit. Ngunit hindi pa tapos si Soriano. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang tsismis na nagnanakaw ng pagkain si Monica kaya wala nang nagbigay ng trabaho sa kanya. Nawalan siya ng oportunidad at tumigil ang mga tao sa pagtawag sa kanya. Nakatira siyang mag-isa sa maliit niyang kwarto gabi-gabi, umiiyak dahil sa kawalang katarungan at kahihiyan, ginugulo ng malupit na titig ni Soriano. Ngunit sa tuwing titingin si Monica sa pagod na mga mata ng kanyang ina o maiisip sina Nestor at Carmen na naghihintay sa kanya sa lamig, nilulunok niya ang kanyang dalamhati at tumatayo ng matatag. Kahit gaano pa kahirap ang buhay, hindi niya kailanman iniwan ang mga batang iyon. Tinanggap ni Monica ang kahit anong trabaho na makikita niya, gaano man kaliit, para lang makapag-ipon ng sapat na pagkain para sa kanila gabi-gabi. Sa bawat pagsubok na kanyang hinarap, lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon. Hindi niya alam na ang tahimik niyang tapang at matibay na pag-ibig ay tahimik na naghahanda ng pundasyon para sa isang pambihirang bagay. Isang bagay na magiging napakalakas na kahit ang mga nanghamak sa kanya ay malalagay sa katahimikan balang araw. At ngayon, nakaupo sa kanyang payak na sala, tinitingnan sina Nestor at Carmen na lumaki na. Dumadaloy muli ang mga mahihirap na taon sa kanyang alaala sariwa at malinaw na nagpapaalala sa kanya ng mahabang masakit ngunit makahulugang landas na nagdala sa kanila rito. Ang pinakamasakit sa mga alaala ay laging umiikot sa isang tao, si Roberto Soriano.
Ang kanyang mga mapanakit na salita at malupit na ekspresyon ay gumugulo sa kanyang mga panaginip at pumupuno sa kanyang paggising ng sakit. Nang siya ay pawalang trabahuin sa harap ng buong tauhan ng Golden Fork, ang kanyang mga salita ay parang mga punyal. Ang mga taong katulad mo ay hindi kailanman magbabago, sabi niya malamig ang boses. Ako ay tanga na naniwala na ang isang babae ay maaring magtrabaho ng tapat at may dignidad. Nananahimik si Monica, mahigpit ang hawak sa kumupas na apron na parabang ito ang kanyang panangga. Nagbabanggaan ang kahihiyan at pagkasira ng puso sa loob niya, ngunit ang naiisip niya lang ay ang pagprotekta kay Nestor at Carmen na naghihintay sa labas. Ngunit ang gabing iyon ay simula pa lamang. Hindi natapos sa pagpapalaya si Soriano. Gamit ang kanyang makapangyarihang koneksyon sa industriya ng mga restaurant sa lungsod, nagsimulang kumalat ang mga kasinungalingan. Sinabi niya sa lahat na nagnakaw si Monica mula sa Golden Fork. Pinalaki ang bawat detalye upang matiyak na mawawasak ang kanyang pangalan magpakailanman. Nalaman lamang ni Monica ang kampanyang paninirang puri nang nag-apply siya sa isang maliit na kainan malapit sa lugar. Tiningnan ng manager ang kanyang resume, tapos tumingin sa kanya ng malamig at malayo ang ekspresyon. Pasensya na, hindi ka namin pwedeng kunin, wika niya ng walang emosyon. Nalito si Monica, pero bakit? Hindi ko naman ginawa ang anumang masama. Nag-atubili siya tapos yumuko at bumulong. Miss Alzares, kilala ito sa buong industriya. Napalayas ka dahil sa pagnanakaw ng pagkain sa Golden Fork. Walang gustong kumuha sa iyo dahil doon. Umalis si Monica nang umiiyak, mabigat ang dibdib sa kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi siya sumuko. Kailangan niya ang kanyang ina. Kailangan din nila ni Nestor at Carmen. Kaya nagpatuloy si Monica. Tinanggap niya ang bawat trabahong makita, kahit gaano ito kapagod o nakakahiya. Sa mga nagyayelong umaga, sinuot niya ang kanyang kupas na Amerikana at namimigay ng mga flyer para sa isang grocery store sa kanto. Sa hapon, naglilinis siya ng mga sasakyan sa garahe. Ang mga daliri niya ay nagkakabitak-bitak at masakit dahil sa malamig na tubig at matapang na mga chemical. Pagdating ng gabi, nagmumop at nagbabakyum siya sa mga tahimik na gusali ng opisina sa ilalim ng matinding ilaw na fluorescent. Nag-iisa siyang nagtatrabaho kasama lamang ang mahinang ugong ng mga makina bilang kasama. Ang bawat sentimong kinita niya ay ginagastos ng maingat. Ang ilan ay para sa mga pangangailangang medikal ng kanyang ina at ang natitira ay para sa pagkain ni Nestor at Carmen. Hindi niya sinisisi ang mga bata. Alam niya ng eksakto kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Si Roberto Soriano. Habang nagtatrabaho si Monica sa dilim, namamayagpag si Soriano sa liwanag. Siya ay pinararangalan sa mga elite na sosyal na okasyon, palaging nakikita sa mga makintab na suite at may maingat na ngiti. Pinupuri siya ng mga pahayagan bilang isang mapagbigay na makatao. Minsan, nakita ni Monica ang larawan niya sa unang pahina ng dyaryo, sa ilalim ng headline na nagsasabing, Roberto Soriano, negosyante ng taon at kampeon ng kawanggawa. Nasira ang kanyang puso sa sandaling iyon. Parang nag-iba ang mundo. Ngunit kapag ang sakit ay halos magpabagsak sa kanya, naalala niya ang mga mukha ni Nestor at Carmen. Ang dalawang inosenteng kaluluwa na minsang tumingala sa kanya nang may pag-asa sa isang nagyayalong gabi. Ang alaala iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang gabi, habang pauwi mula sa mahabang shift sa paglilinis, nakita ni Monica ang mga bata na natutulog sa bangketa, magkayakap. Maingat niyang inilagay ang isang supot ng pagkain sa tabi nila at tumingin sa kanilang mga payapang, mukha na punong-puno ng luha ang mga mata. Sa isang bulong, nangako siya. Hinding-hindi ako titigil sa paglaban para sa inyo. Kahit gaano man ito kahirap, naniniwala ako na mananalo ang katotohanan at katarungan. Nilapatan ng liwanag ng buwan ang bangketa ng pilak
At sa katahimikang sandali, ang kanyang mga salita ay parang isang makapangyarihang panata, isang di nakikitang agos na humihila sa kanya patungo sa isang araw kung kailan mawawala na ang lahat ng kasinungalingan at kalupitan. Buong puso siyang naniniwala na balang araw ay lalabas ang katotohanan at sa araw na iyon, hindi siya ang mangangatog, kundi si Roberto Soriano. Ang tahimik na pangakong iyon na ginawa niya sa sarili noong gabing iyon ang naging tanging lubid na humila sa kanya sa pinakamadilim na panahon. Bawat araw ay may bagong hamon, sariwang paalala na nadungisan ang kanyang pangalan, na patuloy na nagsasara ang mga pintuan sa kanyang mukha dahil sa kampanya ni Soriano ng paninira. At gayunpaman, hindi siya tumigil. Walang ibang pagpipilian, kailangan niyang mabuhay, mag-alaga sa may sakit na ina at pakainin ng 2 batang wala ng ibang kakampi. Kaya nagtiis siya. Bawat umaga bago pa man maging asul ang langit, binalot ni Monica ang kanyang sarili sa manipis at kupas na Amerikana at lumabas sa lamig. Namimigay siya ng mga flyer sa mga kanto ng kalye, hindi pinapansin ang mga titig, pangiinsulto at bulong. Minsan, iniabot niya ang flyer sa isang lalaki na nakasuit. Tinitigan siya nito nang may pagkadismaya at sinabi, "Umalis ka na." Ano ba ang alam mo tungkol sa marketing? Ibaba ni Monica ang kanyang mga mata at lumakad palayo. Nilunok ang kanyang pride sa bawat masakit na hakbang. Hindi niya inakalang mararating niya ang ganitong buhay. Ngunit kapag naisip niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanya sa kama ng ospital, mahina at unti-unting nawawala, natagpuan ni Monica ang lakas upang magpatuloy. Sa hapon, pumunta siya sa garahe upang maglinis ng mga sasakyan. Masakit ang balat niya sa lamig, ang matitinding sabon ay nagpaparigat at nagpapasakit ng kanyang mga kamay. Sa mga pinakamalamig na araw, parang tinutusok ng yelo ang tubig sa kanyang mga daliri. Ngunit hindi nagrereklamo si Monica, hindi niya kaya, wala siyang oras para sa awa sa sarili. At pagdating ng dapit hapon, nagmamadali siyang pumunta sa gabiang shift para maglinis ng mga bakanteng opisina kung saan tanging ang maingay na ilaw at mga eko ng yapak ang kasama niya. Ang mahahaba at madilim na mga pasilyo at tahimik na mga bakanting opisina ay nagpapaalala kay Monica gabi-gabi kung gaano siya kalayo nang bumagsak, kung gaano siya naihiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Isang gabi, habang siya ay nagva-vacuum malapit sa pasukan ng gusali, narinig niya ang 2 empleyado na nagbubulong sa likuran niya. "Laging marumi dito. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga naglilinis." Isa ang nang-insulto. "Oo," sabi ng isa pa, "araw-araw, ganun pa rin ang itsura. Hindi ko maintindihan bakit nasasayang ang pera ng kumpanya sa mga taong ito." Parang mga matutulis na salamin ang mga salitang iyon na tumusok kay Monica. Ngunit hindi siya lumingon o gumalaw. Nagpatuloy siyang mag-vacuum, nakatungo, nilulunok ang sakit. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang babaeng kanilang tinatamadang ito, ang babaeng tahimik na naglilinis ng sahig nila, ay minsang nagtapos ng may karangalan sa business administration. Ngunit ang bahaging iyon ng kanyang buhay ay parang ibang tao ang may-ari na inilibing niya ng malalim sa loob. Sa realidad na ito, ang mga diploma at potensyal ay walang halaga. Lumipas ang kanyang mga araw sa pagod, ngunit palaging bumabalik ang kanyang isipan kina Nestor at Carmen. Sila ang dahilan kung bakit siya nagtiis ang kanyang sandigan sa unos. Hanggang isang araw, nangyari ang isang hindi inaasahan nang bumalik si Monica sa kanto ng kalye kung saan karaniwan niyang iniiwan ang pagkain para sa mga bata. Nakita niyang wala na roon. Nabahala siya ng sobra. Naglakad siya sa mga kalapit na kalye, tinawag ang kanilang mga pangalan, nilibot ang bawat iskinita at pinto. Pagkalipas ng ilang oras ng paghahanap, nilapitan siya ng isang mabait na kapitbahay. "Narinig ko na kinuha ng social services ang 2 bata."
Dinala sila sa isang group home ilang milya ang layo. Mahinang sabi ng babae, "Pasensya na, Monica." Parang suntok sa dibdib ang mga salitang iyon kay Monica. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kalsada, hindi makahinga. Sina Nestor at Carmen, ang kanyang huling pag-asa, ang dahilan ng kanyang pagpapatuloy, ay nawala na. Gabi iyon, umuwi si Monica ng wasak, pagod at nawalan ng pag-asa. Pinuntahan niya ang kwarto ng kanyang ina sa ospital kung saan nakahiga ang matandang babae na natutulog, mabagal at mababaw ang paghinga, maputla ang mukha at puno ng mga guhit ng taon ng pagdurusa. Bumagsak si Monica sa kanyang mga tuhod sa tabi ng ina, dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. "Nanay, nawawala ako," mahina niyang bumulong. "Nawalan ako ng trabaho, ng dangal, at ngayon pati sina Nestor at Carmen. Ano ang gagawin ko ngayon?" Kumilos ang kanyang ina, naramdaman ang sakit ng anak. Sa marupok na mga daliri, hinawakan niya ang kamay ni Monica at mahina itong pinisil. "Monica," bumulong siya, halos hindi marinig ang tinig. "Puno ang buhay ng sakit at kawalang katarungan, pero hindi mo dapat hayaan na talunin ka nito. Ang mga pagsubok na ito, hindi ito ang iyong katapusan. Ito ang iyong simula. Bibigyan ka nito ng lakas para baguhin ang lahat." Tumingin siya sa mga mata ng anak. "Pangako mo sa akin, huwag mong hayaang gawing maliit ka ng sinuman." May nag-alimpuyo sa puso ni Monica, isang apoy, isang tahimik na apoy ng paglaban. Tumango siya sa kabila ng mga luha at sinabi, "Pangako, nanay, babangon ako, lalaban ako para sa tama at poprotektahan ko ang mga mahal ko." Nang lumingon siya at tumingin sa bintana, ang liwanag ng buwan na pumapasok sa maliit na silid ay parang kumpirmasyon ng kanyang pangako. Mula noon, alam ni Monica na hindi na magiging tulad ng dati ang kanyang buhay. Hindi na siya susuko sa kawalang katarungan. Panahon na para kontrolin ang kanyang buhay at baguhin ang kanyang kwento. Ngunit hindi pa tapos ang tadhana sa pagsubok sa kanya. Isang linggo pagkatapos na dinala ang mga bata, isang trahedya ang dumating muli. Pumanaw ang ina ni Monica, ang nag-iisang taong totoong nagmahal sa kanya. Nilugmok siya ng sakit at ang maliit at malamig na kwarto sa ospital ay nagbigay ng kakaunting aliw sa kanyang huling mga sandali. Mahigpit na hawak ni Monica ang kamay ng ina, naramdaman ang init na unti-unting nawawala. Wasak ang puso niya. Sa mga huling sandali, inabot ng ina ang panginginig na mga daliri upang ayusin ang buhok ni Monica tulad ng dati noong maliit pa siya. Bagaman mahina ang boses, puno ito ng lakas. "Monica, alam kong masakit ito, pero huwag mong hayaang pigilan ka ng sakit. Gamitin mo ito bilang lakas. Gamitin mo ito para bumuo ng mas magandang buhay. Karapat-dapat ka sa kaligayahan." Ang mga salitang iyon na sinabi ng may luha ay parang mga nag-aalab na uling na muling nagpasiklab ng apoy sa loob ni Monica. Sa pagkakataong ito, hindi siya nadurog ng dalamhati. Pinatatag siya nito. Pagkatapos ng libing, tahimik na inayos ni Monica ang mga gamit ng kanyang ina. Sa isang lumang kahon, nakita niya ang isang kupas na business card, Carlos Reyes, Attorney at Law. Ang pangalang yon ay nagdulot ng damdamin. Naalala niyang narinig ang mga kwento. Si Carlos ay matalik na kaibigan ng kanyang ina noong kabataan, ngunit napalayo sila dahil sa panahon. Nang makita niya ang pangalan, may nagising sa kanya, hindi na siya nag-atubiling kontakin ito. Nagkita sila sa isang tahimik na kafe sa isang maulang hapon. Ang banayad na tunog ng ulan na tumatama sa mga bintana ay nagbigay ng mahinahon at malalim na damdamin sa pagkikita. Si Carlos, ngayon ay nasa 50 taon na, ay may mainit at matatag na presensya at mabait na mga mata. Nang dumating si Monica, tumayo siya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Monica," anak ni Ruth, "taos puso akong humihingi ng paumanhin na hindi ako nandyan nung pinakakailangan mo ako." Taos pusong sabi niya,
Umupo si Monica at ibinahagi ang lahat. Ang walang katapusang gabi sa Golden Fork, ang habag na ipinakita niya kina Nestor at Carmen. Ang malupit at mapanirang pag-atake ni Roberto Soriano na sumira sa kanyang buhay. Nakinig si Carlos nang hindi nagpinterrupt, ngunit napasikip ang kanyang mukha nang marinig ang pangalan ni Soriano. Kilala niya ang lalaki at hindi siya nagulat sa mga kwento. Kinuha ni Monica mula sa kanyang bag ang isang makapal na folder. Walang ibang nakakaalam, sabi niya, inislide ito sa kanya. Ngunit sa loob ng ilang buwan, habang naglilinis ako ng mga opisina, nangongolekta rin ako nito. Mga tala ng payroll na nagpapakita ng diskriminasyon batay sa lahi. Mga peking invoice, pati na mga audio recording ni Soriano na gumagawa ng mga mapanirang komento. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito, pero akala ko alam mo. Dahan-dahang binubuklat ni Carlos ang bawat pahina, ang mga mata niya'y nagmamasid sa mga ebidensya ng may lumalaking pagkabigla at paghanga. Nang siya'y tumingin sa taas, kitang-kita ang taos-pusong paggalang sa kanyang muka. Monica, malumanay at matatag ang kanyang tinig, ang iyong natuklasan dito, kahanga-hanga. Huminto siya sandali, mga daliri nakalapat sa mga dokumento. Ang mga file na ito, ang mga ebidensyang ito, sapat na para ilantad si Soriano at lahat ng kanyang itinayo. Ngunit bago tayo magpatuloy, kailangan kong itanong, tungkol ba ito sa paghihiganti o may mas malalim na dahilan? Hindi agad sumagot si Monica. Tumingin siya sa labas. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa bintana ng kafe. Pagkatapos, hinarap niya si Carlos nang may matatag na determinasyon. Tito Carlos, mahinang sabi niya, hindi ito tungkol sa paghingi ng ganti. Oo, inagaw ni Soriano ang lahat mula sa akin. Pero ang masakit talaga ay ang malaman na may mga taong tulad niya na nananakit ng iba at nakakawala pa. Hindi lang para sa akin ang laban na ito. Gusto kong gawing mabuti at makatarungan ang lahat ng sakit ko. Ipinatong ni Carlos ang kamay sa dosye at tumango, may ningning ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sasama ako sa iyo. Hindi ka nag-iisa dito. Sama-sama nating haharapin si Soriano at ipapakita sa mga tulad niya na ang katotohanan ay laging nagwawagi. Sa maulang hapon na iyon, lumabas si Monica mula sa kafe na may nadarama na pag-asa na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi na siya pinabibigatan ng bigat ng lahat ng ginawa ni Soriano sa kanya. Sa halip nagbigay ito sa kanya ng layunin, isang misyon. Hindi na siya lumalaban para sa sarili lang. Lumalaban siya para sa lahat ng mga taong napatahimik o naisantabi, gaya ng nangyari sa kanya. Ngunit bago pa natuyo ang ulan, muling sumalubong ang trahedya, isang huling matinding dagok. Isang linggo lamang matapos kunin ng Child Services sina Nestor at Carmen, naranasan ni Monica ang pinakamalupit na pagkawala, ang pagpanaw ng kanyang ina. Ang kanyang ina, ang nag-iisang tao na tunay na nagmahal sa kanya at tumayo sa tabi niya sa bawat hirap, ay pumanaw na. Pinaghinaan ng lakas ng matagal na sakit, tahimik siyang sumuko sa maliit at malamig na kwarto ng ospital na puno ng lumang kagamitan at malamig na hangin. Ang lugar ay tila kulungan kaysa sa lugar ng paggaling. Umupo si Monica sa tabi niya, hinawakan ng kamay ng ina, naramdaman ang unti-unting paglamig ng marupok na mga daliri. Sumakit ang dibdib niya na para bang nagkakahiwalay ang kanyang kaluluwa. Sa huling mga sandali, binuksan ng ina ang pagod na mga mata at mahinang inabot si Monica. Pinahid ang buhok nito tulad ng dati noong bata pa siya. Mahina, ngunit puno ng lakas ang kanyang boses. Monica, bumulong siya. Alam kong nasasaktan ka, pero huwag mong hayaang lamunin ka ng sakit na ito. Gamitin mo ang bawat sugat, bawat kawalang katarungan bilang lakas mo. Gamitin mo ito upang likhain ang mas magandang buhay kaysa sa ibinigay sa atin. Karapat dapat kang magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan.
Ang mga huling salita ay nag-apoy sa puso ni Monica. Hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa, kundi isang matinding pangako na babangon at parangalan ng alaala ng kanyang ina sa pagbuo ng bagong landas. Pagkatapos ng libing, tahimik niyang inayos ang mga gamit ng ina. Sa isang luma at kupas na kahon, nakita niya ang isang kupas na business card, Carlos Reyes, attorney at law. Bumalik sa kanya ang isang alaala. Si Carlos ay matalik na kaibigan ng kanyang ina noong kabataan kahit na nalayo sila sa paglipas ng panahon. Nang makita niya iyon, naramdaman niya ang isang palatandaan, isang pagsiklab ng pag-asa. Kinuha niya ang telepono at tinawagan siya. Nagkita sila ilang araw matapos iyon sa isang tahimik na kafe. Habang muling umuulan, ang malumanay na tunog ng ulan sa mga bintana ay nagbigay ng mapanuring kapaligiran para sa kanilang pag-uusap. Si Carlos, nasa 50 taon na, ay may mainit at matatag na presensya at mabait na mga mata. Nang dumating si Monica, tumayo siya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Puno ng damdamin ang boses. "Monica, anak ni Ruth, sana nandyan ako nung pinakakailangan mo ako. Pasensya na." Umupo si Monica at mahinahon niyang ibinahagi ang lahat, ang pagod na mga gabi sa Golden Fork, ang malasakit na ipinakita niya kina Nestor at Carmen, at ang malupit na kampanyang isinagawa ni Soriano laban sa kanya. Nakinig si Carlos ng tahimik. Lumalalim ang kanyang ekspresyon nang marinig ang pangalan ni Soriano. Kilala niya ito ng mabuti at hindi siya nagulat sa mga kwento. Kinuha ni Monica mula sa kanyang bag ang isang makapal na folder. "Hindi ko ito nasabi kaninuman," sabi niya, iniabot ito. "Pero sa mga nagdaang buwan, habang naglilinis ako ng mga opisina sa gabi, nag-ipon ako ng ebidensya, mga pekeng invoice, mga tala ng payroll na nagpapakita ng diskriminasyon batay sa lahi, pati ng mga audio ng mga mapanirang salita ni Soriano. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito, pero alam kong ikaw ang makakatulong." Dahan-dahan binuklat ni Carlos ang mga dokumento, balungos ang noo sa hindi makapaniwalang lalim ng katiwalian. Sa wakas, tumingin siya kay Monica, puno ng paghanga. "Monica, ang ginawa mo dito ay tapang. Ito ang makapagpabagsak sa buong operasyon niya." Muling tinanong niya tulad ng dati, "Ito ba'y paghihigante?" Tumigil si Monica, tumingin sa ulan sa labas. Pagkatapos ay hinarap siya muli, kalmado ang tinig ngunit matatag. "Hindi, mas malaki ito kaysa sa akin. Ang ginawa ni Soriano, sinira ang buhay ko, pero may mga taong tulad niya na gumagawa nito sa iba sa loob ng maraming taon. Gusto kong baguhin iyon. Gusto kong bumuo ng isang bagay na tutulong sa mga tao, hindi lang parusahan ang mga sumasakit sa kanila." Isang mabagal at mapagmalaking ngiti ang lumaganap sa mukha ni Carlos. Ipinatong niya ang kamay sa folder. "Sige, gawin natin ito. Magkasama tayo, haharapin natin si Soriano at lahat ng mga akala nilang nakatataas sa batas. Pangako ko, ibubunyag natin ang katotohanan." Lumabas si Monica sa kafe sa banayad na ulan, dala ang bagong liwanag ng pag-unawa. Ito na ang panibagong simula. Ang mga buwan ng kahihiyan, pagkabigo at pakikibaka ay hindi na mga tanikala. Ito ay gasolina. Hindi na ito simpleng laban lang. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng bagong bukas. Gabi iyon sa maliit niyang apartment, nakaupo si Monica sa kanyang mesa sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara. Sa harap niya ay mga kalat ng dokumento, larawan at mga audio recording. Lahat ng bahagi ng palaisipan na buhat ni Carlos at niya ay pinagsama sa loob ng maraming buwan. Bawat papel, bawat file, bawat alaala ay may layunin na ngayon. At si Monica, matatag at nakatutok, ay handang isakatuparan ito. Isang tahimik na gabi, habang nililinis ni Monica ang malalawak na pasilyo ng Soriano Enterprises, may isang bagay na hindi inaasahan ang kumuha ng kanyang pansin. Isang tinig ang dumaloy sa koridor,
Matatag, may utos at hindi maikakaila. Huminto siya sa pagpunas at maingat na lumapit patungo sa conference room. Ang tinig na yon ay si Roberto Soriano lamang ang maaaring pag-aari. Sa susunod na linggo, anya, isasara natin ang pinakamahalagang deal sa kasaysayan ng kumpanyang ito. Papirmahan na ng Hanscom Group mula Germany at dadalhin tayo nito sa pandaigdigang entablado. Hindi ko papayagan ang kahit isang pagkakamali. Naiintindihan ninyo ba? Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na parang kulog. Nanlaki ang mga mata ni Monica, tumibok ang puso niya ng malakas. Ito na, ang sandali na matagal niyang hinihintay. Isang pagkakataon na hindi maipapalit upang lusubin kung saan ito mahalaga. Kinabukasan, dali-dali siyang pumunta sa payak na opisina ni Carlos Reyes sa downtown. Inilahad niya ang kanyang narinig, maliwanag ang mga mata sa pagkadalian. Habang nagsasalita siya, napatingin ng seryoso si Carlos. Binalik-balikan niya ang mga dokumentong naibigay na noon at tumingin sa kanya ng may determinasyon. Monica, sabi niya, ito ang eksaktong kailangan natin. Napakagaling mo. Lumapit siya. Kung mapapatunayan natin sa Hanscom Group na ang Soriano Enterprises ay sangkot sa diskriminasyon sa lahi at pandaraya sa buwis, babagsak ang deal na ito. Ang susunod nating hakbang ay maghanda ng isang legal dossier na walang kamali-mali, sapat na matibay para harapin ang mga regulator, media at sino mang tutulong kay Soriano. Tumango ng matatag si Monica, walang pag-aalinlangan ang tinig. Handa na ako, Tito Carlos. Gagawin ko ang lahat para mailantad ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, walang tigil ang kanilang pagtatrabaho ni Carlos. Sa kanyang dekadang karanasan sa batas at sa mga ebidensyang maingat na nakalap ni Monica, nakabuo sila ng isang matibay na kaso. Inayos ni Carlos ang lahat, mga dokumento, transcript at mga recording, bawat isa'y ebidensyang nagpapakita ng katiwalian. Habang inuulit-ulit nilang sinisiyasat ang mga file, lalo nilang nakita ang lawak ng mga maling gawain ni Soriano. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa buwis. May mga taon ng pagbibigay ng hindi patas na trabaho, hindi pantay na sahod, at lantad na rasismo na itinago sa likod ng magandang anyo ng korporasyon. Isang gabi, palihim na pumasok si Monica sa pribadong opisina ni Soriano upang kunan ng larawan ang mga dokumento. Habang ginagawa niya ito, narinig niya ang mabilis na mga yapak, kaya't napahinto siya at nagtago sa likod ng makapal na kurtina, pinipigilang huminga. Ilang sandali, pumasok si Soriano na pula ang mukha sa galit, sinundan ng kanyang assistant na nanginginig. Pinatamaan niya ng kamao ang mesa. Gusto kong malaman kung paano kumalat ang balita tungkol sa kontratang ito. Kung marinig ito ng mga kalaban natin, patay na ang deal. Natatakot na sinabi ng assistant, nasisiyasat na namin lahat, sir. Maaring mga walang basehang chismis lang ito. Dapat ba nating ipagpaliban ang paglagda para siguradong ligtas? Sumabog si Soriano. Ipagpaliban? Alam mo ba kung gaano karaming oras ang inilaan ko para dito? Hindi. Gawin ang lahat para matuloy ito. At isa pa, huwag papayagang makalapit ang kahit isang taong may kulay sa seremonya ng paglagda. Naiintindihan mo? Niluwa ng assistant ang kanyang laway. Opo, sir. Nakatago sa dilim, nanginginig si Monica, hindi sa takot kundi sa galit. Tahimik niyang inilabas ang kanyang telepono at nirecord ang bawat salita. Ito ang lantad na pagpapakita ng puot, ang huling ebidensya na kanilang kailangan. Pag-alis ng mga tao sa silid, palihim na umalis si Monica ng gusali. Mabilis ang tibok ng puso. Hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa katiyakan na malapit na ang panahon ng katarungan. Sa opisina ni Carlos, pinakinggan nilang muli ang recording. Naging seryoso ang mukha nito.
Ito na to, sabi niya. Ito ang smoking gun. Walang pandaigdigang kumpanya ang gustong makipag-ugnayan kay Soriano ngayon, lalo na kung may ebidensyang ganito. Tumango si Monica, matindi ang determinasyon sa kanyang tinig. Kailangan nating ilabas ito bago ang paglagda. Hindi dapat mabigyan si Soriano ng panahon para itago ang katotohanan. Inilagay ni Carlos ang kanyang kamay sa balikat ni Monica. Ipinakita mo ang napakagandang tapang, Monica. Hayaan mo akong ayusin ang huling hakbang. Tatawagan ko ang mga investigator at mga mamamahayag agad. Panahon na para makita ng mundo kung sino talaga si Soriano. Tumingin si Monica sa bintana, nakatanaw sa dilim ng gabi. Ang langit ay itim, ngunit sa kanyang puso naglalagablab ang pag-asa. Alam niya, ito na ang sandali, ang tutimbang sa balanse, ang pag-ikot na pinakahihintay ng katarungan. Sa loob ng opisina ni Carlos, ang malambing na liwanag ng screen ng laptop ay nagbibigay liwanag sa mukha ni Monica. Magkatabi silang nagbabalik tanaw sa mga legal na file, huling pagsusuri. Handa na ang lahat. Alam ni Monica ang sandaling ito, ang pag-click na ito, ang magpapalaya sa mga taon ng sakit, katahimikan at kawalang katarungan. Ibubulgar nito ang napakakinis na imahe ni Roberto Soriano na matagal niyang pinangalagaan. Tumingin si Carlos sa kanya, seryoso ngunit sumusuporta. Ito na ang huling pagkakataon mo para umatras, Monica. Kapag pinindot natin ito, wala nang balik. Tumingin si Monica ng diretso sa mga mata niya, tahimik ngunit matatag ang tinig. Matagal na akong naghintay nito, wala na akong mawawala at lahat ay lalabanan ko, handa na ako. Tumango si Carlos at pinindot ang button. Sa isang kisap mata, dosenang mga email ang naglaho sa cyberspace. Bawat isa ay naglalaman ng buong set ng mga ebidensyang nagpapabagsak. Natanggap ng IRS, mga regulatory agency at bawat pangunahing media outlet sa rehiyon ang maingat na inihandang dosye ni Monica at Carlos. Pagsapit ng bukang liwayway, sumiklab ang isang apoy ng balita sa mga news at social media platform. Naputol ang mga programa sa telebisyon dahil sa mga breaking headlines na nagbubunyag ng napakabigat na iskandalo sa Soriano Enterprises. Inilantad ng mga kwento ang lahat. Malawakang pag-iwas sa buwis, mga mapang-api na gawain at mga tao ng pang-aabuso na nakatago sa likod ng maayos na imahe ni Roberto Soriano. Ang maingat na nakalap na mga recording at dokumento ni Monica ay nilathala sa mga front page at newsfeed. Sa isang iglap, tumigil ang mundo sa pagtingin kay Soriano bilang isang makapangyarihang negosyante at nagsimulang makita siya kung sino talaga siya. Isang mapanlinlang na tao na ginamit ang impluwensiya upang pagsamantalahan at apihin ang iba. Sa buong lungsod, sa mataas na punong tanggapan ng Soriano Enterprises, nagising si Roberto Soriano sa gitna ng kaguluhan. Hindi titigil ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Dami-daming mensahe mula sa mga nag-aalala na ehekutibo, abogado at mga nalilitong investor. Nang pumasok ang kanyang assistant, nanginginig ang mukha sa takot. "Ginoo Soriano," huminga siya. "Nandito na ang IRS. Nagdala sila ng search warrant. Hiniling nila ang buong access sa ating mga financial records." Biglang tumayo si Soriano, nanginginig ang mga mata sa takot. "Ang IRS, sumasobra na ito. Sino ba ang may lakas loob na gawin ito sa akin?" Bago pa niya maproseso ang pangyayari, dumating ang iba pang balita. Lahat ng dokumento, recordings, nasa kamay na ng media, Ginoo, dagdag ng assistant, mahina ang boses. Lahat ng pangunahing network ay nagtatalakay nito, hindi na ito makontrol. Bumagsak si Soriano sa kanyang upuan, gumuho ang mundo sa paligid niya. Ang lahat ng kanyang itinayo, ang kanyang imperyo, impluensya at maingat na ginawang imahe ay naglaho na parang bahay na gawa sa mga baraha. Pinalo niya ng kamao ang mesa sa desperasyon. "Sino ang may gawa nito?" sigaw niya. "Sino ang nagtaksil sa akin?"
Ngunit wala na siyang oras upang alamin. Sa hapon ding iyon, nakatakdang gaganapin ang malaking seremonya para sa kasunduan sa Hanscom Group ng Germany. Pinipilit ang pag-asa, pinatag ni Soriano ang sarili, inayos ang kurbata, pinilit ang ngiti at pumasok sa boardroom, determinado na iligtas ang kaunti pang natitira. Ngunit ang silid na pumasok siya ay hindi mainit sa selebrasyon. Ito'y nagyeyelong puno ng tensyon. Ang mga delegado ng Hanscom dati ay masigasig na katuwang. Ngayon ay nakatingin sa kanya ng may malamig na panghuhusga. Tumindig ang chairman, isang matandang lalaki na may matatag na presensya. Ginoo Soriano, mahigpit ang salita, sinuri namin ang mga ulat ukol sa maling gawain ng inyong kumpanya, mga krimen sa buwis, diskriminasyon sa lahi at iba pa. Ang mga ito ay hindi lamang immoral, kundi hindi katanggap-tanggap ayon sa internasyonal na batas at etika sa negosyo. Nataasan ng kamay ni Soriano nanginginig. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na ipaliwanag. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan lamang. Kaya ko itong ayusin. Ngunit pinutol siya ng chairman ng walang alinlangan. Hindi Ginoo Soriano, hindi ito pagkakaintindihan. Ito'y isang kahihiyan. Hindi namin papayagan na ang aming pangalan ay kaugnay ng katiwalian at kawalang katarungan. Agad naming tinatapos ang kasunduan. Tumalikod ang mga delegado at lumabas. Pumitik ang mga pinto ng boardroom na parang kumalog sa puso ni Soriano. Nananatili siyang nag-iisa, nanlalamig at sa wakas na intindihan na ang lahat ng kapangyarihan at katanyagan ay hindi makapagliligtas sa kanya mula sa katotohanan. Sa ibang bahagi ng lungsod, sa isang payak na tanggapan ng abogado, tahimik na nanood sina Monica at Carlos ng mga pangyayari sa telebisyon ng live. Dumadaloy ang mga headlines sa screen, kinukumpirma ang lahat. Pagbagsak ng Soriano Enterprises, pagkansela ng kasunduan sa Hanscom at pagsisiyasat ng IRS. Tahimik na naupo si Monica, pinipigilan ng damdamin na umapaw. Sa tabi niya, inilagay ni Carlos ang kamay na puno ng pagmamalaki sa kanyang balikat. Nagawa mo ito, Monica, mahinang sabi niya. Lumabas na ang katotohanan, nahuli na siya ng katarungan. Napuno ng luha ang mga mata ni Monica, hindi sa kalungkutan, kundi sa ginhawa, pag-asa. Ito pa lamang ang simula, bulong niya. Marami pang kailangang baguhin, maraming tao ang kailangan pang tulungan. Ngumiti siya ng bahagya, iniisip na kung paano niya gagamitin ang kanyang tinig para protektahan ang mga naghihirap, gaya ng dati niyang ginawa. Samantala sa dati ng marangyang opisina ni Roberto Soriano, ang katahimikan ay nakakaingay. Ang marangyang lugar ay tila walang laman, na wala ang init. Nakatungo si Soriano sa kanyang leather chair, nakatingin sa mga pahayagan na nakakalat sa kanyang mesa. Bawat headline ay sumasakit ng higit sa nauna. Imperyo ni Soriano nagkagulo, panlilin lang sa buwis, rasismo na ibulgar. Hanscom umalis dahil sa iskandalo. Pagsisiyasat ng IRS, yumanig sa pinakamakapangyarihang negosyante ng lungsod. Tumigil ang tawag mula sa mga abogado. Nawalan siya ng dating mga kapanalig, walang nagdepensa sa kanya. Pati ang kanyang mga pinakamalalapit na kasama ay lumayo na, takot na mahulog sa bagyong kasama siya. Itinayo niya ang kanyang buhay sa kapangyarihan, respeto at takot. Ngayon, wala na siyang natira. Biglang tumunog ang telepono. Agad itong sinagot ni Soriano, mahina ang boses. Hello? May sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang kalmado at matatag na boses ang sumagot. Isang boses na matagal niyang hindi narinig. Ako ito, Ginoo Soriano, sabi ng babae. Si Monica Alzares. Parang isang kuryenteng tumalbog ang pangalan sa kanya. Tumayo siya ng tuwid, nag-iba ang kulay ng kanyang mukha. Monica, naungol siya. Bakit ngayon? Bakit mo ako tinatawag?
Nawawala ka na sa buhay ko ng ilang taon. Matatag ang boses ni Monica, bawat pantig ay matalim at maingat. Tama ka, sabi niya. Nawala ako pero hindi ako umalis. Naghintay lang ako para sa tamang panahon na bumalik. Lumalakas ang kanyang tono. At ngayon na ang sandali, gusto kong marinig mo mula sa akin. Ako ang naglantad sa iyo. Ako ang nagdala ng iyong katotohanan sa liwanag. Nagkaroon ng matinding katahimikan. Parang pinigil ni Soriano ang sarili, pakiramdam niya ay pumipigil ang mga pader sa paligid niya. Matapos ang mahabang paghinto, mahina niyang bumulong, halos hindi makapaniwala. Paano ikaw? Hindi nagatubili si Monica. Palagi mo akong tinitingnan bilang maliit, isang taong pwede mong baliwalain, isang babaeng walang halaga. Akala mo ang pera at kapangyarihan mo ay di matatawaran. Akala mo kaya mong durugin ang mga taong tulad ko ng walang kaparusahan. Pinatigil niya ang mga salita, tumagos sa katahimikan. Pero nagkamali ka. Mali ka, sabi ni Monica ng kalmado. Hindi ako kailanman nanghina tulad ng inakala mo. Sa katunayan, ang paghamak mo lang ang nagpalakas sa akin. Sa kabilang linya, sumabog ang boses ni Soriano sa pagkadismaya at galit. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Ano ba ang nagawa ko para karapat-dapat ako sa puot na ito? Hindi umatras si Monica, nanatiling kalmado at matatag ang tono niya. Hindi ito tungkol sa puot, Ginoong Soriano, sagot niya. At hindi rin ito paghihigante. Ginawa ko ito para sa katarungan dahil ang mga katulad mo ay hindi pwedeng mabuhay na nilalampasan lang ang iba ng walang kaparusahan. Nais kong maintindihan mo ang rasismo, kalupitan at kawalang katarungan ay hindi pwedeng maitago magpakailanman. Sa huli, aabot sa iyo ang katotohanan. Mahigpit na pinisil ni Soriano ang telepono. Katarungan? Tahol niya. Tinutawag mo itong katarungan? Winasak mo ang pangalan ko, ang karera ko. Ngunit ang sagot ni Monica ay malinaw, mahinahon at matalim. Hindi, Ginoong Soriano, sabi niya. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Ako'y naglantad lang ng mga bagay na sinikap mong itago. Akala mo'y hindi ka matitinag dahil sa yaman at kapangyarihan na pwede mong labagin ang mga patakaran at tapihin ng iba ng walang kaparusahan. Ngunit nagkamali ka sa akin. Walang galit sa tinig niya, bagkus, bigat ng katotohanan. Hinding-hindi ko hahayaang may tulad mo na manghamak o manakit ng mga walang boses muli. Lumuha si Soriano at bumalik sa kanyang upuan, unti-unting bumigat ang damdamin. Ang imperyong itinayo niya, ang posisyong hawak, nasira ng taong pinaniwalaan niyang mababa sa kanya. Ngayon ay nakita na niya, huli na kung gaano siya nagkamali sa paghusga sa kanya, nangihina ang boses. Monica, ano pa ba ang gusto mo sa akin? Wala na akong natitira. Humina naman ang boses ni Monica, ngunit matatag pa rin. Wala akong hinihingi sa iyo, sabi niya. Gusto ko lang ipaalam na hindi ito ginawa dahil sa galit. Inilantad kita para sa katarungan, para sa bawat taong nasaktan, nilait o binaliwala mo. At umaasa akong hindi mo ito malilimutan. Pumahinga siya sandali, saka dahan-dahang idinagdag, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pera o estado. Nagmumula ito sa katapatan, sa pagtindig para sa tama. Tandaan mo iyon. Naging tahimik ang linya, tinapos ni Monica ang tawag. Sa kabilang dako ng lungsod, dahan-dahan niyang inilapag ang telepono sa kanyang mesa. Huminahon ang kanyang paghinga. Isang malalim at halos surreal na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Pagkatapos ng mga taon ng sakit at katahimikan, natagpuan na niya ang kanyang tinig. At ginamit ito upang harapin ang kapangyarihan ng may katotohanan. Hindi para sa paghihiganti, ngunit para ipaalala sa mundo na ang katarungan kahit na naantala ay darating. Naupo siya ng tahimik. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay bumalot sa kanya na parang mainit na kumot.
Hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Ito ay simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng liwanag, layunin at kahulugan. Hindi nagtagal, muling naupo si Monica sa harap ni Carlos Reyes sa mahinang liwanag ng lampara sa opisina nito. Nakataas ang mga papel sa mesa sa pagitan nila, may bago silang sigla sa hangin. Tumingin si Carlos sa kanya, puno ng paghanga ang mukha. "Monica," sabi niya, "ang nagawa mo, hindi lang ito personal na tagumpay. Isa itong makapangyarihang mensahe sa buong lipunan. Ang mga gumamit ng kapangyarihan upang pagsamantalahan ang iba ay mananagot." Ngumiti si Monica, kumikislap ang mga mata ng layunin. "Tito Carlos, alam kong hindi dito nagtatapos. Gusto kong gawing mas malaki ito. Isang pangmatagalang kilusan, walang dapat dumaan sa mga pinagdaanan ko." Lumapit si Carlos, inilagay ang matibay na kamay sa mga files. "Sang-ayon ako, kailangan nating mag-organize. Gamitin ito para sa tunay at pangmatagalang pagbabago. Sa lahat ng iyong nakalap at sa karanasan natin, kaya nating bumuo ng isang bagay. Isang bagay na magpapaisip ng 2 beses sa mga tulad ni Soriano. Isang malinaw, matapang at hindi mapipigil na bisyon ang nabuo sa isip ni Monica. Sabay nilang pinagplanuhan ang isang bagong uri ng kumpanya. Pinangalanan nila itong Equalis Consulting, isang pangalan na sumasalamin sa kanilang misyon, katarungan, pagkakapantay-pantay, at pananagutan. Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos nila ni Carlos ang kanilang puso rito. Naghain sila ng mga legal na papeles, nagrenta ng opisina at bumuo ng dedikadong pangkat, mga batang abogado at investigador. Marami sa kanila ay dumaan din sa kawalang katarungan. Bawat isa ay may passion, tibay ng loob at ang parehong apoy na nagdala kay Monica sa ganito kalayo. Nang opisyal na inilunsad ang Equalis Consulting, nagdulot ito ng malalaking pagbabago. Biglang, ang mga korporasyong noon ay pakiramdam ay hindi matitinag, ay hinarap ang bagong uri ng pagsisiyasat. Tinugunan ng Equalis ang mga kaso ng diskriminasyon sa trabaho, pagnanakaw sa sahod, mga hindi etikal na gawain sa paggawa at nanalo sila paulit-ulit. Sinundan ng mga balita ang kanilang mga tagumpay, pinuri ang kanilang matapang na pamamaraan at makabagong trabaho. Ang mga lider ng negosyo na dati hindi pinapansin ang kawalang katarungan ay nagsimulang baguhin ang kanilang mga pulisya. Si Monica Alzarez, na minsang pinatahimik at itinakwil, ay naging isang tinig na hindi na maaaring baliwalain, isang ilaw ng tapang at pagbabago. Samantala, si Roberto Soriano ay nanirahan sa halos ganap na paglimot, nawalan ng yaman, nagiba ang reputasyon, nagkubli siya sa isang maliit at hindi kahali-halina na apartment. Kapag nakita niya ang pangalan ni Monica sa TV o sa mga headline, tila suntok iyon sa kanyang sikmura. Bawat pagbanggit ay nagpapaalala sa kanya ng babaeng minsang nilait niya at ng malupit niyang pagkakamali sa pagmamaliit sa kanya. Isang araw, sa isang kilalang universidad, inimbitahan si Monica bilang pangunahing tagapagsalita sa isang prestihiyosong simposium ukol sa katarungang panlipunan. Nakatayo si Monica sa entablado, matatag at puno ng damdamin ang kanyang tinig habang ikinukuwento ang kanyang paglalakbay sa harap ng napakaraming batang estudyante. Bawat salita ay may bigat. Ang kanyang kwento, na dati puno ng sakit, ngayoy nagbibigay lakas, ay nagpatahimik sa buong silid. Mula sa isang tahimik na sulok sa likuran, nakinig si Roberto Soriano. Nakatago sa dilim, mahirap basahin ang kanyang mukha, halo ng kapaitan at maingat na paghanga. Habang nagsasalita si Monica ng may biyaya at paninindigan, nakita ni Soriano ang katotohanang matagal na niyang itinanggi. Ang lahat ng ginawa niya para duwagin si Monica ay nagpatibay sa kanya. Siya'y bumangon ng mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos, nang lumabas si Monica ng gusali, nagtagpo ang kanilang mga landas.
Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa mahabang sandali, walang nagsalita. Siyang unang nagsalita, si Soriano. Ang boses niya na dati makapangyarihan ay ngayon mahina at pagod. Monica, nagkamali ako tungkol sa iyo. Nakikita ko na mas malakas ka kaysa sa inakala ko. Tinitigan siya ni Monica. Kalmado ang ekspresyon, hindi galit, hindi naghihiganti, matatag lang. Hinding-hindi ko gusto na magdusa ka, Ginoo Soriano. Hindi lang para sa akin, pero sana natutunan mo na maaaring matagal ang katarungan, pero darating ito. Hindi na sumagot si Soriano, ibaba niya lang ang ulo at naglakad palayo. At habang siya'y naglalaho sa gitna ng tao, nakaramdam si Monica ng malalim at payapang katiyakan. Hindi na siya nakulong sa kanyang nakaraan. Buong tapang siyang tumungo sa kanyang hinaharap, puno ng pagmamalaki at kalayaan. Patuloy na umunlad ang Equalis Consulting. Sa pamumuno ni Monica, lumago ang kumpanya bilang isang makapangyarihang puwersa para sa pananagutan at pagbabago. Pinayanig nila ang mga pundasyon ng mga di makatarungang korporasyon at ang kanilang mga tagumpay ay nagbigay pag-asa sa mga walang tinig. Para kay Monica, ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagkilala o estado, ito'y tungkol sa paglikha ng mundong kung saan ang katarungan ay hindi pangarap kundi realidad. Habang mabilis ang pag-ikot ng panahon, hindi niya kailanman nakalimutan ang simula. Ang alaala ng dalawang takot na bata na minsang kumatok sa likurang pintuan ng Golden Fork Restaurant. Isang malambing na hapon ng taglagas habang ang sikat ng araw ay pumapasok sa kanyang opisina, marahang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya at kumibot ang puso. Big Sister Monica, isang mainit na boses ang nagsalita. Ako ito, si Carmen. Nanliligo si Monica sa emosyon. Halos makita niyang muli ang batang babae, malamig, natatakot, kapit-kapit sa kanyang kapatid na lalaki. Nanginig ang kanyang tinig. Carmen, ikaw ba talaga yon? Oo, sagot ni Carmen ng may kagalakan. Ako nga, matagal na namin hinanap ni Nestor. At sa wakas, natagpuan ka namin. Gusto naming makita ka. Pwede ba tayong magkita? Hindi nag-atubili si Monica. Kinabukasan, sa isang tahimik na kafe sa downtown, naghihintay siya ng may kaba. Nang bumukas ang pinto, tumayo siya, luha na ang sumisilay sa kanyang mga mata. Pumasok ang dalawang tiwala at makinang na mga kabataang adulto. Agad niyang nakilala sila, sina Nestor at Carmen, na lumaki, matagumpay at malakas. Si Nestor ang unang lumapit, mahigpit siyang niyakap. Nahanap na namin kayo, Monica. Hindi ko nakalimutan ang mga gabing iniligtas mo kami. Hawak pa namin ang litrato namin kasama ka. Nasa wallet namin ito palagi. Paalala ito ng kabutihan mo araw-araw. Sumama si Carmen sa yakap, nanginginig ang tinig dahil sa damdamin. Hindi mo lang kami pinakain. Binigyan mo kami ng kinabukasan. Tinuruan mo kaming tumayo ng matapang. Naupo sila at nagkwentuhan ng ilang oras. Pinagbalikan ng mga nawalang panahon. Ikinuwento ni Nestor kung paano ang mga alaala ng pag-aalaga ni Monica ang nagbigay inspirasyon sa kanya. Ang mangarap magbukas ng mga humanitarian restaurant. Mga lugar na hindi lang naghahain ng pagkain kundi nagbibigay ng pag-asa at oportunidad para sa mga walang tirahan. Monica, sabi niya, kumikislap ang mga mata. Ang mga pagkain na iniwan mo para sa amin, hindi lang iyon pagkain, mga lifeline iyon. Gusto kong gawin ang pareho para sa iba na nahihirapan. Si Carmen, ngayon ay isang matagumpay na human rights lawyer, ay nagsalita tungkol sa mga laban na kanyang sinuong sa korte, laban sa rasismo, hindi pagkakapantay-pantay at pang-aabuso ng korporasyon. Bawat kaso na hinahawakan ko, sabi niya, dala ko ang iyong tapang. Ikaw ang dahilan kung bakit naniniwala akong posible ang pagbabago. Nakinig si Monica ng puno ng pagmamalaki. Ang kanilang mga kwento ay patunay
na kahit ang pinakamaliit na gawa ng habag ay kayang magpasimula ng makapangyarihang pagbabago. Nagtawanan sila, umiyak at inalala ang mga gabing tila walang pag-asa at kung paano sila binago ng pag-ibig. Ibinahagi rin ni Monica ang kanyang kwento, ang laban kay Soriano, ang pagsilang ng Equalis Consulting at kung paano niya muling nakuha ang kanyang tinig. Nang ilarawan niya ang gabi ng kanyang pagtanggap kay Soriano, hinawakan ni Nestor ang kanyang kamay sa kabila ng mesa ng mahinahon. Ang ginawa mo ay tama, sabi niya ng matatag. Kailangan maintindihan ng mga katulad ni Soriano na hindi nila pwedeng patahimikin ang iba dahil lang sila'y makapangyarihan. Nang matapos ang pulong, nagyakapan silang muli, mas malakas, mas matalino at mas nagkakaisa kaysa dati. Bagamat dinala sila ng buhay sa magkaibang landas, pinagbuklod sila ng tadhana. At sa sandaling iyon, tumingin si Nestor sa mga mata ni Monica, puno ng taus-pusong paninindigan. Monica, sabi ni Nestor nang may layunin ng tinig, dapat nating pag-isahin ang ating mga pagsisikap, ang advocacy work mo sa Equalis, ang legal practice ni Carmen, at ang mga humanitarian restaurant ko. Makakagawa tayo ng mas malaking bagay kapag nagsama-sama tayo. Tiningnan siya ni Monica, ang puso niya ay nagliliyab ng init. Ngumiti siya. Iyan ang matagal ko nang inaasam, sagot niya. Sabay nating mabubuo ang isang bagay na tunay na makapagbabago. Sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw, ang kanilang muling pagkikita ay tila hindi lamang pagbabalik ng mga dating kaibigan, tila ito ang pagsilang ng isang makapangyarihang bagong simula. Sa tahimik na sandaling yon, na puno ng damdamin at matatag na paninindigan, sila ay naupo bilang isang trio na pinag-isa, hindi ng pagkakataon kundi ng layunin. Nang lumipat ang usapan mula sa mga alaala patungo sa mga pangarap, yumuko si Nestor, ang mga mata niya ay naglalagablab ng inspirasyon. Sa tingin ko, ito na ang ating pagkakataon, sabi niya. Lahat tayo ay tumulong sa iba sa kani-kaniyang paraan. Pero isipin mo kung ano ang maaari nating gawin kung pag-iisahin natin ang ating mga misyon sa isang mas malaki, pangmatagalang organisasyon, isang pundasyon na tutulong sa mga bata, mga naisantabi at sinumang dumaranas ng kawalang katarungan. Tumango si Carmen, matatag ang tono. Tama ka, nasa atin na ang mga bahagi. Ang opisina ko ay tumatanggap ng mga kaso, ang mga restaurant mo ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga tao, at ang kumpanya mo, Monica, ay binabago ang mga korporasyon mula sa loob. Panahon na para gumawa tayo ng isang bagay na tatagal. Kumikislap ang mga mata ni Monica. Oo, sabi niya. Gumawa tayo ng isang pundasyon na magbibigay ng lahat ng ito, tulong legal, edukasyon, pagsasanay sa trabaho, suporta sa damdamin. Isang lugar kung saan ang sinumang dumaranas ng diskriminasyon o kahirapan ay makakahanap ng tunay na tulong at pag-asa. At sa ganoong paraan, ang isang pangarap ay naging katotohanan. Pinangalanan nila itong Monica Nestor Carmen Foundation, isang pangalan na nagbibigay pugay sa kanilang pinagsamahan at sa kahangahangang paglalakbay na kanilang pinagdaanan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang pundasyon ay umusbong. Ang kanilang mga reputasyon ay nakatawag ng suporta mula sa buong bansa, mga lider ng komunidad, mga pilantropo, at mga tagapagtanggol ng katarungang panlipunan ay nag-alay ng kanilang suporta at mga kagamitan. Hindi nagtagal, nagbukas ang mga support center sa mga pangunahing lungsod, nag-aalok ng libreng dekalidad na edukasyon sa libu-libong batang nangangailangan. Hindi lang ito mga paaralan, ito ay mga ligtas na lugar kung saan natututo ang mga bata ng mga kasanayan sa buhay, nagkakaroon ng kamalayan sa batas at natutuklasan ng lakas para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Sa pamumuno ni Carmen, nabuo ang isang makapangyarihang legal na dibisyon.
ang mga grupo ng mga voluntaryong abogado ay nag-aalok ng libreng serbisyo. Tumatayo para sa mga naaapi sa trabaho, pabahay at buhay publiko. Si Carmen mismo ang nagdaos ng mga workshops sa legal literacy, pinapalakas ang bawat tao para kilalanin at labanan ng kawalang katarungan. Samantala, umunlad ang mga restaurant ni Nestor, hindi lang bilang mga lugar na kainan, kundi bilang mga santuwaryo ng dignidad. Sa bawat lugar, tinuturuan at inimpleyo ang mga taong dati walang tirahan, may kapansanan o binalewala. Naglilingkod ang mga restaurant ng pagkain, oo, pero higit sa lahat, nagbibigay sila ng layunin. Si Monica bilang CEO at pinuno ng Equalis Consulting ay naging isang pandaigdigang tinig para sa katarungan. Nagsalita siya sa mga pandaigdigang komperensya, ibinahagi ang kanyang personal na kwento sa mga entablado sa buong mundo, at tumulong sa pagbuo ng mga pulisiya para sa mas inklusibong mga lugar ng trabaho. Ngunit ang kanyang mga pinakamahalagang sandali ay hindi sa ilalim ng maliwanag na ilaw, kundi sa mga tahimik na sulok ng mga sentro ng kanyang pundasyon, habang pinapanood ang mga kabataan na umuunlad. Para kay Monica, ang kanyang pamana ay hindi tungkol sa pagwawagi laban kay Roberto Soriano. Ito ay tungkol sa pagbago ng sakit sa kapangyarihan at paggamit ng kapangyarihang iyon para pagalingin ang iba. Ang Monica Nestor Carmen Foundation ay naging pambansang simbolo ng habag at pagbabago. Libu-libong mga sulat ng pasasalamat ang dumating mula sa mga batang nabago ang buhay, mga pamilyang nakahanap ng katarungan at mga manggagawang naibalik ang kanilang dignidad. Bawat mensahe ay paalala ng pambihirang epekto ng 3 taong pinag-isang layunin. Si Roberto Soriano, ngayon ay isang recluse sa isang simpleng apartment, ay nabubuhay sa anino ng kanyang pagsisisi. Tuwing nababanggit ang pundasyon sa media, naaalala niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay, ang pagmamaliit sa isang babaeng minsang hindi niya pinansin, ngunit lumaki upang maging isang puwersang hindi niya matatalo. Para kay Monica, ang pinakamalaking gantimpala ay hindi pagkilala o papuri. Ito ay ang makita ang epekto ng kabutihan at katarungan. Ang makita ang mga batang dati natatakot ngayon ay malayang naglalaro, nagtatawanan ng may kumpiyansa at nangangarap ng walang hangganan. Isang hapon, habang dumadaloy ang gintong liwanag sa mga bintana ng punong tanggapan ng pundasyon, naupo si Monica sa tabi ni Nestor at Carmen. Sa labas, sa hardin, naglalaro at nagtatawanan ang mga bata. Puno ng saya ang paligid, ngumiti si Monica, ang mga matay naglalaman ng pasasalamat. Malayo na ang ating narating, mahina niyang sabi. At ang pinakamahalagang nagawa natin ay hindi ang ating itinayo, kundi ang mga binhing pag-asa na naitanim natin para sa hinaharap. Marami pang trabahong nakalaan, pero sa bawat hakbang, naniniwala akong pinapasaya natin ang mundo, ginagawang mas makatao at patas. Tumango sina Nestor at Carmen, labis na nadarama ang pagkakaisa. Sa kanilang mga mata ay nakikita ang isang katotohanang pinagsaluhan nila. Nakalikha sila ng isang himala ng magkakasama. Sa taong iyon, sa huling hapon ng Disyembre, naupo si Monica sa parehong bintana, puspos ng saya habang pinapanood ang mga batang nasa labas. Ang kanilang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Matamis, dalisay, puno ng pangako, hindi na kailangang takasan ng nakaraan. Naging pundasyon na ito ng isang bagay na maganda. Hindi nagtagal, nakatanggap si Monica ng paanyaya na lumabas sa pambansang telebisyon. Ang kwento ng kanyang buhay, ng kanyang pundasyon at ng laban para sa katarungan ay kumatok sa puso ng milyon-milyon. Tinanggap niya ito. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng studio, nakaupo sa harap ng kilalang mamamahayag na si Elena Ocampo, inayos ni Monica ang mikropono, huminga ng malalim at ngumiti, handa nang ibahagi ang kanyang katotohanan sa buong mundo.
Sa taimtim na paghanga, yumuko si mamamahayag Elena Ocampo at tinanong ang tanong na nasa isip ng lahat. Monica, ang iyong kwento ay nagbigay inspirasyon sa mga tao sa buong bansa. Ngunit marami pa rin ang nagtatanong pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, ng lahat ng kawalang katarungan at sakit, paano mo nahanap ang lakas na magpatawad at magtuon sa pagbuo kaysa paghihiganti? Ngumiti ng banayad si Monica. Huminto sandali, nag-isip at sumagot ng may init at paninindigan sa tinig. Elena, sabi niya, naniniwala ako na ang tunay na katarungan ay hindi tungkol sa pagsira sa iba. Kapag nasaktan tayo, kadalasan ang unang reaksyon natin ay gumanti. Ngunit hindi nagpapagaling ang paghihiganti, lalo lamang nitong pinapalalim ang sugat at nagpaparami ng sakit. Pinili ko ang ibang landas. Ginamit ko ang lahat ng pinagdaanan ko bilang layunin. Lumikha ng mga oportunidad para sa iba. Para matiyak na walang iba pang dadaan sa hirap na naranasan ko. Tumango si Elena, kitang-kitang naantig at nagpatuloy. At ano ang nararamdaman mo ngayon tungkol kay Roberto Soriano, ang taong nagdulot sa iyo ng labis na paghihirap? Naging seryoso ang mukha ni Monica, malalim ang tingin ngunit payapa. Alam kong ngayon ay nag-iisa si Gino Soriano, sabi niya. At aaminin ko, hindi ako natutuwa na makita siyang magdusa. Sa halip, tinitingnan ko siya bilang isang simbolo. Paalala kung ano ang nangyayari kapag ginamit ng tao ang kapangyarihan para sakta ng iba. Huminto siya sandali. Ginawa niya ang mga desisyon niya at ngayon ay hinihiraman niya ang bunga. Sana paalalahanan ng kanyang kwento ang iba na ang paglapastangan sa kapwa para umasenso ay hindi kailanman nagdudulot ng tunay na tagumpay o kapayapaan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang madilim at malungkot na apartment, pinanood ni Roberto Soriano ang palabas sa lumang telebisyon. Tahimik ang silid, mabigat ang hangin. Ang mga salita ni Monica ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, bawat isa'y tumatagos ng higit pa sa inaasahan niya. Sa paglipas ng mga taon, nawala na sa kanya ang lahat, ang kanyang kayamanan, negosyo, reputasyon at higit sa lahat ang respeto ng iba. Ngayon, pati ang kanyang sariling refleksyon ay nagdudulot ng kahihiyan. Naging babala na siya sa iba, hindi isang hinahangaan. Ngunit habang dumadaloy ang tinig ni Monica mula sa screen, kalmado at mapagpatawad, may nagbago sa loob niya. Ayokong may iba pang mabuhay sa kapaitan o pagsisisi, patuloy ni Monica sa palabas. Ang gusto kong ibahagi ay ang kapangyarihan ng habag. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit magagamit natin ang mga aral nito upang bumuo ng mas maawain at makatarungang hinaharap. Ang mensahe niya ay umabot ng lampas sa studio. Nakaramdam ang mga manonood sa buong bansa ng bigat at pag-asa sa likod ng kanyang mga salita. Habang papalapit ang katapusan ng panayam, tiningnan ni Monica ng diretsyo ang kamera, ang tinig niya ay puno ng damdamin. Sa lahat ng nanonood, nais kong tandaan ninyo, lahat tayo ay may dalang sakit, lahat tayo ay may mga peklat. Ngunit hindi kailangang maging pader ang mga sugat na iyon. Sa halip, hayaan natin silang maging hakbang. Gamitin ang inyong kwento, hindi upang saktan, kundi upang pagalingin. Hindi upang magdamdam, kundi upang bumuo. Nag-aplauso ang buong studio. Nang tumayo at umalis si Monica sa set, naramdaman niya ang isang kapayapaang bumalot sa kanya ng higit kailanman. Alam niya na ang kanyang kwento, ang kanyang katotohanan ay umabot sa puso ng marami. Sa kanyang apartment, tahimik na pinatay ni Soriano ang TV. Sa mahabang sandali, nanatili siyang nakaupo, nakatitig sa sahig, at sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan ang lalim ng babaeng minsang tinangka niyang patahimikin. Hindi lang siya nakaligtas, tinuruan niya ito ng isang malalim na aral, ang lakas na pumili ng habag kaysa paghihiganti.
Sa labas, nilakad ni Monica ang malamig na hangin ng gabi. Mahinang humaplos ang simoy sa kanyang mukha at ipinikit niya ang mga mata sandali, nilanghap ito. Sa paligid niya, ang lungsod ay umuusok ng buhay, ng pag-asa. Naalala niya ang mga buhay na nahawakan ng kanyang pundasyon. Ang mga batang ngayon ay masaya, natututo, lumalaki, ligtas mula sa uri ng sakit na minsang naranasan niya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya, hindi tagumpay laban sa iba, kundi ang tahimik na tagumpay ng pagbalik ng sakit sa layunin. Dahil palaging may pagpipilian ng buhay, magwasak o bumuo, magdamdam o magpagaling. Hayaan ang paghihirap na tukuyin tayo, o hayaang magbigay ito ng inspirasyon para sa isang mas dakilang bagay. Pinili ni Monica ang pag-asa, at sa paggawa nito siya ang nagbigay ilaw sa daan para sundan ng iba. Kung ang paglalakbay ni Monica ay nakaantig sa iyo, tanungin ang sarili kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan. Pipiliin mo ba ang pagpapatawad at paglikha o paghihiganti at pagsira? Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pagbagsak ng iba. Ito ay tungkol sa pagbangon, paulit-ulit, at paggamit ng nakaraan hindi bilang pabigat, kundi bilang pundasyon para sa mas mabuti. Kung naniniwala ka sa mga kwentong nagdudulot ng pagbabago, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang kwento ng tapang, habag at pagbabago.